Naglakad na lang kami ni Tara dahil kaya sasakyan eh. Ayan si Tara. So naglakad lang kami dahil wala pa. Bibili pa si Tara ng kotse. Bibili pa eh. Hey! Nasasya muna. Ayan na sila, nakapwesto na. Hop, teka lang, may kotse. Hi, Pang. Magsalita kasi. Yung po yung bibidyoan ko. Ano ba? Yung po yung bibidyoan ko. Ha? So? Yung nagsasalita po. Ah, yun ang binibigyan. Bakit? Sunday, 9 a.m. po. Meron po kami prayer assembly. And then after po nun, 10 o'clock a.m. Susimula na po ang Sunday service. And every Wednesday po, 4 p.m. Isang worship training. Kung saan tayo po ay mas malalim pa sa salita ng Panginoon. Amen. And then every Friday po, ginaganap namin ang street teaching. Kami po ay nag-invite. Ito na, puro yun lang. Gusto pang lumanin sa Panginoon, matuto po ba? Eh, Panginoon? Salita. Ano sabi ng Panginoon? And then every Bidyoan mo ko para makita mo ng katotohanan. Tama? kami naman Hindi, po ay prayer bread o prayer service. Kung saan, dito po binabahagi. Kung Yan, kayo praise God yan. Praise God. nais buwan ng mga may sakit, mga Praise the Lord. invite po sa Lord. po kayo sa Sampaloc. Praise the Ginagawa Lord po namin o po sa praise the may Lord? may nakalagay po din na Ha? Lord po. Praise Gathering. the Lord. Amen. So, Lord. Lord, ganito, ito, Lord. ngayon po, meron po Ano ba? Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Amen. Ano ang sabi ng God? Tunan mo ko para yung mga tao gusto aniwala sa akin. Ganon? Opo. Hindi ah! Ayun nga oh. Uy! Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, magbibigay po kami ng awitin para sa lahat. Glory to God. Pero, Medyo traffic. Gantong oras talaga matao, kaya talagang tiniming namin yung oras na ito, makuha ang atensyon ng bawat isa. praise Habang the nagka-traffic, gusto kami sa inyo. Lord. Landscape. Oh, marami ba road ba? Camera man ka ba? Yes, Lord. Praise the Lord. Ah! Praise the Hello, sound check. Hello, hallelujah. Lord. Awitin po Ay, namin, Lodi. Balik Valenciano, lead Lord, pillar. Lodi. Dito po ako po pala si Pastor Jeff. Ito po si
mo, ayaw mo? Sabi kay Lord, pasensya na po. Pangit ba ako? Ha? Ganda? Okay na eh. Ayan o, yan ang kamay ko. Maraming salamat sa Panginoon at patuloy tayo binibigyan ng kalakasan. Welcome po mga sa Word of Life. Makikita niyo po ang tarpaulin namin. Pagdiretso niyo dyan. Nakalagay Word of Life Worship Center. Mahal po tayo ng Panginoon sapagkat sa araw-araw tayo ay binibigyan niya ng kalakasan. Mag-isip pa lang natin sa umaga, hindi natin inaasahan kung iisip pa ba tayo. Walang makakapangako sa atin ng kinabukasan dahil wala nakakaalam ng susunod na araw sa buhay natin. Kaya kung meron man na tayo may buhay na binigay ng Panginoon, salamat sa ating Diyos sapagkat tayo binigyan ng panibagong buhay. At tatawagin ko po ang magte-testimony. Okay. Hallelujah! Ito po, nais ko po mag-aral ng salita ng Diyos. Sabi po, lahat tayo ay makasalanan at lahat tayo ay kailangan ng tagapagligtas. Di tayo maliligtas hanggat di natin tinatanggap na makasalanan tayo. Kailangan aminin natin sa ating sarili na tayo ay nagkakasala. Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kahit na tayo ay mahina at nagkakasala, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos sa atin. Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kapatawaran, kasalanan
verse 8. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya nung tayo makasalanan pa, tayo ay iniligtas na ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon, hindi dahil kailangan bago ka pumasok sa simbahan, kailangan banal ka na. Hindi ganun. Ang simbahan ay para sa atin na nakakailangan ng tulong. Sabi dito sa Romans chapter 10, verse 9 to 10, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang pinuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat itinutulig ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Kung iyong ipapahayag na si Kristo ay iyong pinapaniwalaan at ikaw nananampalataya sa Kanya, ikaw ay maliligtas. Makukuha at matatanggap natin ang kaligtasan ng kaluluwa pag ating sinabi na si Jesus ay ating Panginoon at naniniwala tayo na siya ay namatay para sa atin muling nabuhay. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus na tayo ay naligtas dahil sa habag ng Diyos. Tayo ay pinapaging banal, tinubos at walang bahid dungis. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 13, dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po, dahil sa matinding pag-ibig at habag ng Diyos, tayo ay dapat nagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Hindi sila maniniwala kung hindi tayo magbabahagi ng katotohanan. Kaya po kami nandito, hindi po dahil kami po ang may gusto ng nangyayari. Kami po ay nandito hindi sa sarili namin. Ito po ay sinabi ng Panginoon na magbahagi ka ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ay ibahagi sa iba. Kaya po kami nandito dahil nais ng Panginoong Yesus na marinig niyo ang kanyang mabuting balita. Sabi po sa John 3:16, sapagkat doon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17, sinugo ng Diyos ang Kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. 18, sabi dito, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi sa sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hindi mo mahahanap ang kaligtasan sa iba. Tayo ay naligtas dahil kay Jesus lamang. Sabi sa John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang habag ay libre at ang pabor ng Diyos. Maraming nagsasabi na pag naging mabait sila, mapupunta sila sa langit, sila ay nandaya ng sarili nila. Hindi padamihan ng mabuting gawa para makarating ka sa langit. Ang kaligtasan ay regalo. Sabi po sa mga taga-Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sariling gawa. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sabi dito, tayo ay nagkakamali, naliligaw,
nagkakaproblema o nagkakasala ng libo-libong beses, pero wala pa rin hatol sa atin. Tayo ay binagong nilalang dahil sa Panginoong Yesus. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung makipag-isa na kayo kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan ng bago. Huwag tayo, nung tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan, tayo ay nakatakas sa pukot ng Diyos na darating. Pero hindi tayo nakatakas sa hirap at pagod na dala ng mundong ito. Bagkus tayo ay mamumuhay kasama sa presensya ng ating mahabaging, mapagmahal na Diyos na sa langit, siya ay laging kasama natin. Siya ay laging nating kasama at handang gumabay at magturo. Nagtuturo siya ng mamuhay tayo ng mga Diyos at sumasamba sa Kanya. Nais ko po kayo na anyayahan sa isang panalangin. Ito po ang panalangin na aking ginawa. Kaya po ako ay naging isang pastor at tinawag ng Panginoon upang mamuna sa isang iglesia. Dito po, pag-direct nyo may word of life. Welcome po kayo mag-volunteer. Gamitin ang inyong mga talento sa pagkanta, sa pagsayaw, pagtugtog ng drums, gitara, keyboard. Kami rin po ay nagtuturo ng libre ng pagigitara at pag-keyboard. Libre po, tinuturuan namin na mag-bass guitar. Lahat po ng instrumento na nais nyo matutunan ay libre po ituturo ng church. Diyan po sa Word of Life Worship Center. Nais ko po kayo pumunaan sa panalangin. At lahat po ng nakakarinig sa akin, pwede nyo pong sundan ang panalangin ito. Kahit kayo po ay nasa loob ng mga bahay ninyo, sundan nyo lang po ang panalangin ito. Sabihin nyo po, Panginoon, maraming salamat po sa iyong ginawa sa krus. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Ako po ay naniniwala at ako po ay sumasampalataya sa iyong ginawa sa krus upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ika'y karapat-dapat na itaas at pasalamatan, Panginoong Hesus, sapagkat walang makakagawa ng iyong ginawa sa krus. At ito ay iyong ginawa dahil sa iyong matinding pag-ibig sa amin. Panginoon, ako po ay iyong patawarin. Sabihin mo, Panginoon, ako po ay iyong patawarin sa aking mga nagagawang mali, sa aking mga kasalanan, sinasadya o hindi sinasadya na kasalanan, ako po ay iyong patawarin. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, hindi ka lang patatawarin ng Panginoon, bagkus ikaw ay lilinisin. Ang Panginoon po, pag nagpatawad, pinakalimutan niya kung ano yung nagawa mong mali. Maraming salamat sa iyong pagpapatawad at paglilinis, Panginoon. Ikaw ay aking inanyayan sa aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso at ikaw ay tumasok sa aking buhay. Ikaw ang mamuna sa aking mga desisyon. Sa aking desisyon sa trabaho, sa aking desisyon sa aking negosyo, ikaw ang mamuna, Panginoon. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sabihin niyo po ito. Sabihin niyo, aking winawakasan ang gawa ng Diablo Satanas sa aking pamilya, sa aking buhay, sa aking negosyo, sa aking trabaho. Walang magagawa ang Diablo Satanas. Siya ay talunan na 2,000 years ago. Ang aking Panginoon ang maghahari sa aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong ginawa. Ako'y merong buhay na walang hanggan. Tumanggap, nananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Kung ginawa mo po ang prayer na yan, sabihin natin hindi mo ginawa ngayon. Sabihin natin pag uwi mo ng bahay, bago ka matulog,
ikaw ay nag-pray. Pag ginawa mo yung prayer na yan, sinasabi ko sa iyo kapatid, may buhay na walang hanggan ang iyong kaluluwa. Kahit ano pang mangyari sa iyo bukas, pag ginawa mo tanggapin ng Panginoon at ipinahayag ng iyong salita, ng iyong dila, ng iyong bibig, na siya ang Panginoon, ikaw ay maliligtas. Kaya sa mga sumunod sa panalangin na yon, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Nais ko po ipag-pray ang lugar na ito. Salamat, Diyos Ama, sa lugar ng Sampaloc Street, hanggang sa Mabolo, Lord God, sa Durian, sa Kiko. Ikaw, Panginoon, lukupan mo ang lugar na ito ng iyong banal na dugo, Lord God. Walang magagawa ang Diablo sa Satanas, sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Lord, I pray and I declare, Lord God, in the name of Jesus, I declare, Lord God, blessing sa lahat ng mga nagbi-business, sa lahat ng tao nandito. Ang gawa ng Diablo sa Satanas ay walang magagawa. Ang Sampaloc Street, ang buong Kamarin at Caloocan, Lord God, ay iyong kakausapin, Panginoon. Let your Holy Spirit move mightily at gamitin mo ang Word of Life Worship Center Caloocan na maging lugar kung saan ito'y mapupuntahan nila upang panalangin, sumamba, umawit para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Itong aking dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Welcome po kayo sa Word of Life. Dito lang po, pag diretso nyo dyan, makikita nyo bandang kaliwa, mayroong tarpaulin, Word of Life Worship Center Caloocan. Huwag po kayo mahiya. Pasok po kayo sa loob. Sama-sama po tayo sumamba, manalangin, umawit sa Panginoon. Welcome po kayo sa Word of Life Worship Center. Pag diretso nyo dito, may tarpaulin. Huwag na kayong magtanong, pasok na kagad kayo sa loob. Sabihin nyo kagad, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Gusto kong tanggapin ang Panginoon sa buhay ko, sa aking pamilya. Sama nyo po ang lola nyo, lolo, mga nanay at mga anak, mga apo. Welcome kayo, sama-sama tayong sumamba, umawit, manalangin sa Panginoon. Maraming salamat po. God bless you all.